Yana, anong nangyayari? Kausapin mo naman ako. Kaya nating ayusin to. Punong-puno ng pag-aalala at takot ang mukha ng boyfriend niyang si Lando. Humarap si Yana sa binata habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Ang hirap, Lando. Pakiramdam ko, hindi na natin to kayang ayusin. Nanlumo ang itsura ni Lando. Huwag mo namang sabihin yan. Sabihin mo lang kung anong problema. Pakiusap. Hindi ko maintindihan. Ilang araw na tayong hindi nag-uusap ng maayos. Hinayaan kita kasi gusto kitang bigyan ng oras. Pero hindi ko na kaya, Yana, na mag-isip pa kung ano ang problema. Kailangan nating ayusin to kung ano man ang issue na mayroon ka. Huminga ng malalim si Yana. Pagod na ako, Lando. Pagod na akong laging sinusubukang makuhang approval ng nanay mo na malinaw naman na hindi niya ibibigay. Hindi niya ako gusto dahil hindi ako ang babaeng gusto niya para sa'yo. At hindi man lang niya tinatago. Pinapakita niya pa sa harap ko na mas gusto niya Clarice na yon. Napakunot ang noo ni Lando. Tungkol kay Clarice ba to? Oo, si Clarice. Singhal ni Yana. Sa wakas ay bumuhos na ang sakit. Gustong gusto niya si Clarice. Pinupuri sa harap ko. Iniimbitahan sa mga hapunan ng pamilya niyo na hindi ko man lang nalalaman. Siyempre, mayaman katulad niyo. Ano bang laban ko ron? Simpleng employee lang naman ako nagtatrabaho sa munisipyo. Alam mo ba kung gaano ako nanliliit sa pamilyang mayroon ka? Ha? At ang pinakamasakit, hinahayaan mo lang. Hindi mo man lang napapansin kung gaano ako nasasaktan. Napailing si Lando. Yana, hindi ko sinasadya. Lagi mong sinasabi yan na hindi mo sinasadya, na magiging okay din ang lahat, na kalaunan magbabago naman ang tingin sa akin ng mama mo. Putol ni Yana sa basag na boses. Nanahimik ako dahil nire-respeto ko siya. Lagi ako nagiging mabait at mas umuunawa pagdating sa mama mo, Lando. Sinubukan ko talaga kasi mahal kita. Pero tuwing ngumingiti ako, may panlalait siya. Tuwing nagsasalita ako, may banat siya. At ikaw, dagdag pa ni Yana, lagi mong kinakampihan. Kahit wala naman akong ginagawang mali, pagkatapos ng pagtatalo, ako pa rin ang masama, ang mali at ang magpapakumbaba. Hirap makasundo ng pamilya mo. Hindi sila patas pagdating sa akin porke lumaki ako sa hirap, porke hindi ako kasing yaman katulad ninyo. Tumingin sa malayo si Lando, kitang pagsisisi sa mukha ng kanyang boyfriend. Naiintindihan ko, patuloy ni Yana. Mas mahina na, pero punong-puno pa rin ang sakit ang tinig. Isa lang akong simpleng empleyado. Ikaw, tagapagmana ng hasyenda. Mayaman, makapangyarihan ng pamilya mo. Wala akong maiaalay sa nanay mo kundi ang pagmamahal ko sa'yo. At mukhang hindi yun sapat. Lumapit si Lando. Yana, mahal kita. Sapat na yun sa akin. Hindi. Bulong ni Yana at bahagyang umatras. Dahil ayokong maging dahilan ng alitan nyo ng nanay mo. Alam kong mahal mo siya. Nare-respeto ko yon. Pero hindi ko na kayang isakripisyo ang sarili ko para lang matanggap. Kung ikakasal man tayong dalawa balang araw, gusto ko ng biyanan na maituturing kong parang sarili kong magulang. Kasi alam mo namang maaga akong namatay ng mga magulang. Kaya sana, hangad ko namang magkaroon ng mga biyanan na ituturing din akong anak. Pero mukhang hindi ko mararamdaman yun sa'yo. Inabot ni Lando ang kamay niya pero umiwas si Yana. Gusto ko ng peace of mind, Lando. Hindi laban. Hindi mga ngiting pilit o papuri na may kasama namang saksak sa pagkatao ko. Gusto ko ng pamilya. Ayoko na. Mabuti pa maghiwalay na tayo. Hinding-hindi ko kayang makibagay sa mundo mo. Ayoko mawala ka. Malalim ang tinig ni Lando at puno ng damdamin. Hindi ko na malayang umabot na sa ganito. Nagkamali ako. Hinayaan kong tapak-tapakan ka ni Mama dahil ayokong biguin siya. Pero ang kapalit nun, ikaw. At ayoko ng ganito. Huwag mong sabihin sa akin na maghiwalay tayo dahil hindi ko kaya, Yana. Hindi ako papayag. Umiling si Yana at pilit pinapatatag ang sarili. Siguro, mas mabuting tapusin na natin to bago pa tayo mas lalong masaktan. Pero hindi pa tapos si Lando. Nanginginig ang mga kamay nito habang inilalabas ang isang maliit na kahon mula sa bulsa at binuksan iyon.
Nagulat siya at hindi makapaniwala. Isang singsing ang laman nun. Kung kailan sila nag-away ng ganoon at sukong-suko na, saka naman ito kikilos nang hindi niya inaasahan. Hindi ko planong gawin to ngayon, pero hindi kita kayang pakawalan. Hindi nang ganito. Naluluhang sabi ni Lando. Nahirapang huminga si Yana. Lando, hinawakan ni Lando ang kanyang kamay. Sorry kung naging abala ko nitong mga nakaraang linggo. Patawad sa mga pagtatalo, sa katahimikan, sa pagpayag kong bastusin ka ng pamilya ko. Pero ipinapangako ko, hindi ko nahahayaang makialam si Mama sa ating dalawa. Mahal ko si Mama pero mahal din kita. At kapag nawala ka, hindi ko alam kung paano pa ako makakabangon. Pipiliin kita araw-araw. Lumuhod si Lando sa harap ni Yana habang hawak ang singsing. Iiwan ko ang lahat kung kinakailangan. Ang hasyenda, ang pangalan ko, ang yaman, ang pamana na meron ako. Wala ni isa sa mga yon ang mas mahalaga kaysa sa'yo. Pakasalan mo ko, Yana. Magsimula tayong muli. Tayong dalawa lang. Bumuhos ang mga luha ni Yana habang nakatitig sa binata. Lando, bakit ganito? Mahal kita. Mahinang sabi ni Lando. Kahit magsimula tayo sa wala, basta kasama kita, sapat na sa akin yon. Bumigay ang mga tuhod ni Yana at napayakap siya kay Lando. Talaga bang gusto mo akong pakasalan? Buong puso, Yana. Puno ng pagmamahal na sabi ni Lando. Oo, bulong niya at hinayaan itong isuot ang singsing sa daliri. Oo, Lando, pakakasalan kita. Mahigpit siyang niyakap ni Lando. Unti-unting natutunaw ang sakit ng lahat sa harap ng pangako ng bagong simula. Tungkol saan ba to, Lando? Sabi mo, mahalaga raw. Saad ng nanay ng binata. Hinawakan ni Lando ang kamay ni Yana. Gusto ko lang pong sabihin sa'yo ng harapan. Magpapakasal na po kami ni Yana. Sumunod ang katahimikan sa buong sala. Nag-ibang ekspresyon ng nanay ni Lando. Anong sabi mo? Magpapakasal na po kami. Ulit ni Lando. Nag-propose na po ako sa kanya. Pumayag po siya at magpaplano na po kami para sa aming kasal, Mama. Sa tingin pa lang ng ina ni Lando, parang gusto nang tirisin si Yana. Isa lang tong biro, di ba? Bawiin mo ang sinabi mo, Lando. Hindi ka seryoso kay Yana. Pinakaseryoso ko na po itong desisyon sa buong buhay ko. Pag-amin ni Lando. Tumalim ang tingin ng nanay nito habang unti-unting lumalapit sa kanya. Akala mo ba deserving ka sa buhay ng anak ko? Na pwede mong pakasalan si Lando ng basta na lang? Ambisyosa ka. Napaniwala mo siya. Nauto mo ang anak ko pero hindi ako. Alam kong mukha kang pera. Magsasalita na sana si Yana pero sumingit si Lando. Tama na, Ma. Hindi. Singhal ng ina nito. Gusto mong malaman ang iniisip ko? Isa itong napakalaking pagkakamali. Hindi mo dapat pakasalan ng katulad niya. Bakit hindi, Ma? Mabuting tao si Yana at mahal ko po siya. Malamig na sagot ni Lando. Wala siyang class. Balik ng ina nito. Isa lang siyang mababang empleyado. Ano bang alam niya tungkol sa mundo natin? Tungkol sa mga responsibilidad, sa legacy na mayroon ng pamilya natin. Kailangan mo ng babaeng kapantay mo, yung edukado, pinakumilos, mayaman, tulad ni Clarice. Hindi yang halatang hindi komportable kahit nakaupo lang dito sa bahay natin. Tumayo si Yana, nanginginig ng bahagya, pero sinalubong ang tingin ng ginang. Hindi ko po kailanman sinabi na gusto ko po ng mundong mayroon kayo. Hindi rin po ako mukhang pera. Wala po akong kahit anong intensyong masama kay Lando. Tahimik ko po siyang minahal kahit paulit-ulit yung ipinapakita na ayaw niyo sa akin. Tumabi sa kanya si Lando. Tama na, Ma. Wala ka pong karapatang tratuhin siya ng ganyan. Babaeng mahal ko na po ang binabastos mo. Namutla ang mga mata ng ina nito. Kapag pinakasalan mong babaeng yan, pagsisisihan mo. Sumpa ko, Lando. Kapag itinuloy mo to, kalimutan mo na may ina ka pa. Kukunin ko lahat. Ang mga pribilehiyo mo, tatanggalan kita ng mana at hindi na kita kikilalanin bilang anak. Hindi ka nakabilang sa pamilyang ito. Hindi natinag si Lando.
Sige po. Lando! Gulat na sabi ng mama nito. Sige lang po. Dagdag pa ng binata. Kung yun po ang kailangan para maintindihan mo pong mahal ko si Yana at hindi ko po siya bibitiwan, iiwan ko na po ang lahat. Ang pera, ang lupa, ang mana. Wala na po akong pakialam. Wala po sa akin lahat ng yun. Kung ang kapalit naman ay ang taong minamahal at nire-respeto po ako ng walang kondisyon. Halatang dismayado ang nanay ni Lando. Iiwan mo ang lahat para sa kanya? Matagal ko na pong iniwan nung napagtanto ko po na hindi ko po kayang mabuhay nang wala si Yana. Siya lang po ang aking nakikitang makakasama ko sa habang buhay. Sagot ni Lando. At kung hindi mo po siya matatanggap, aalis na po ako sa pamilyang to. Tumingin si Yana sa kanya at puno ng luha ang mga mata. Hinila siya palabas ni Lando. Nang makasakay sa sasakyan, pinunasan nito ang kanyang mga luha. Mawawalan ka ng mana. Maghihirap ka ng dahil sa akin. Puno ng pagsisisi na sabi ni Yana. Ngumiti naman ang binata sa kanya. Wala akong pakialam sa mana. Kung ibigay niya sa mga pinsan ko, wala na akong pakialam. Kaya ko magtrabaho. May sarili rin akong pera. Hindi ako maghihirap. Handa rin ako sa simpleng buhay kasama ka. Ikaw ang pipiliin ko. Tandaan mo yan palagi. Pero iniwan mong lahat. Ang mga bagay na nakasanayan mo. Sambit pa ni Yana. Ngumiti si Lando sa kanya ng may lambing. Hindi. Pinili ko lang kung ano ang mas mahalaga. Katulad ng sinabi ni Senyora Lucia, ang ina ni Lando, talagang itinakwil na nito ang mapapangasawa niya. Nalulungkot siya para kay Lando pero kahit isang beses, hindi ipinakita sa kanya nito na nagsisisi ito sa mga naging desisyon. Nakikita niya rin kung paano ito mag-adjust sa pamumuhay na mas payak. May mga bagay itong hindi nakasanayan pero kita niyang nag-i-effort si Lando na makibagay. Hindi naman sila gaano naghihirap dahil may trabaho naman si Yana. Si Lando hindi makapasok sa ibang kumpanya at hindi magamit ang pinag-aralan dahil sa mga koneksyon ni Senyora Lucia. May pera pa rin naman na ipon si Lando at may nabiling lupa. Kaya may maliit silang taniman ng mga mangga at may hardware sila sa bayan. At sapat na yon para sa kanila. Yun nga lang, mukhang kaya na mas galit na galit si Senyora Lucia. Dinamay pa ang trabaho niya sa munisipyo at kung ano-anong pinakalat na chismis tungkol sa kanya. Hindi ko na kaya, Lando. Nanginginig na sabi ni Yana, ngunit halatang puno ng galit. Sinisira ng nanay mo ang pangalan ko at hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Kumunot ang noon ni Lando. Yana, anong ibig mong sabihin? Humarap si Yana sa kanyang asawa habang namumuo ang luha sa mga mata. Ibig kong sabihin, nakikialam siya sa buhay ko, sa lahat ng aspeto, sa trabaho, sa bahay. Kahit sa public, gumagawa siya ng paraan para mapahiya ako. Alam mo ba kung anong pakiramdam ang pumunta araw-araw sa munisipyo, naramdam mong nakatitig sa iyong lahat? May bulungan, may panghuhusga. Pinagkakalat niya rin na kabit ko ang kababata ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Mahinahong tanong ni Lando. Huminga siya ng malalim. Kasi ayokong bigyan ka pa ng problema. Akala ko kaya ko na yung mama mo na baka isang beses lang o paminsan-minsan. Kaso nagtuloy-tuloy na. Ako na lang palagi ang pinupuntirya. Nung isang linggo, ipinatawag ako at basta nalang tinanggal. Walang paliwanag. Tatapusin ko na lang ang trabaho ko this week. Pero alam ko, Lando, alam ko may kinalaman ng nanay mo rito. Ano? Umigting ang panga ni Lando. Sinusubukan ko namang kayanin, sagot ni Yana. Pero sobra na, sinasabi ng mga tao na ginagamit lang kita, na pinakasalan lang kita dahil sa pera mo, na may relasyon daw ako sa katrabaho ko. Pati si Rico, ang pinakamalapit kong kaibigan at kababata sa opisina, nadamay pa. Iniisip ng mga tao na may tinatago kami. Pero hindi totoo yun, Lando. Wala ni isa doon ang totoo. Hinaplos ni Lando ang mukha niya. Pasensya na. Gagawa ko ng paraan. Hindi ko akalaing aabot siya sa ganito. Aabot siya sa ganito dahil matindi ang pagtutol niya sa akin. Disappointed na sabi ni Yana. Galit na siya sa akin mula pa nang ipakilala mo ko. Akala niya hindi ako karapat-dapat para sa'yo, na hindi ako bagay sa pamilya mo. Kaya ngayong ikaw ang nawala sa pamilya niyo, sa akin siya nagagalit dahil ako ang dahilan.
Pinaramdam niya yon nang tinanggalan kanya ng mana. Ang sarili mong mana, Lando, para lang patunayan ang punto niya. Lumapit si Lando pero umiwas si Yana. Kailangan niyang huminga. Sinubukan kong baliwalain. Sinubukan kong maging mas mahinahon. Pero pagod na ako. Sobrang pagod na ako. Pasensya na, Yana. Mahina ang boses ni Lando at puno ng guilt. Hindi ko alam na ganito na kasama ang nangyayari. Hindi mo rin naman kasi sinasabi sa akin agad. Kakausapin ko si Mama. Pangako, haharapin ko siya at patitigilin. Dapat nang matapos to. Matagal na rin naman na pinutol ko ang koneksyon sa kanila at sa dati kong buhay. Napabuntong hininga si Yana at halos tumulo na ang luha. Nawawalan na ako ng dangal dahil sa kasinungalingang pinapakalat ng mama mo, Lando. Ang trabaho ko, mga relasyon sa ibang tao, pati pagkatao ko, nababahiran dahil lang sa ayaw ng isang tao na makita kong masaya. Pinaglaban ko to, Lando, pero may hangganan din naman ako. Sorry, pumapatol din ako sa matanda, pero baka makalimutan kong nanay mo siya. Hinawakan ni Lando ang kamay niya. Huminahon ka. I'm sorry, ayusin ko to. Pangako. Walang karapatan ng mama ko na tratuhin ka ng ganito. Patitigilin ko siya. Gagawa ko ng paraan, ha. Pasensya ka na talaga. Tumango si Yana. Nagpadala siya sa yakap ni Lando pero biglang nanghina ang katawan niya. Parang gumagalaw ang paligid niya dahil sa pagkahilo. Nabitiwan niya ang baso, nahulog at nabasag sa sahig. Yana! Nasalo siya ni Lando nang bigla siyang napatagilid. Yana! Anong nangyayari? Anong masakit sa'yo? Hinawakan niya ang ulo at mariing napapikit. Ang sakit ng ulo ko. Nandito ako. Ani Lando at inalalayan siya habang halos mawala na ng malay. Maupo ka lang, mahal. Magpahinga ka na. Baka sa pagod mo na yan dahil sa trabaho at sa stress. Sa mga pinagagagawa sa'yo ni Mama. Sumandal si Yana sa kanyang asawa. Sorry, hindi ko agad sinabi. Ayoko mag-alala ka ng ganito. Akala ko kasi kaya ko pa. Kaso nagpatuloy pa siya. Parang gusto ko na lang sumabog. Sorry talaga, mahal. Mabilis na sagot ni Lando at hinaplos ang kanyang buhok. Kasalanan ko to. Ipinaglaban kita kaya nadadamay ka sa mga ginagawa ni Mama. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito. Akala ko pagkatapos nila akong itakwil, titigil na ang lahat. Yana, ikaw ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Pero hindi mo kailangang maging matatag na mag-isa. Hindi habang nandito ako. Kapag may problema, lalo na't may kinalaman sa akin, sabihin mo agad. Aalagaan kita. Bulong ni Lando. Boprotektahan kita. Hindi sumagot si Yana. Nanatili lang siyang nakayakap sa kanyang asawa. Unti-unti na siyang napapanatag sa mga sinasabi ni Lando. Dahil nawalan ng trabaho, naghahanap pa rin si Yana. Kung tutuusin, hindi niya na kailangan pang magtrabaho. Stable naman ang mga simpleng negosyo ni Lando. Gayunpaman, gusto niyang magtrabaho at kumita ng sariling pera. Mahirap na at baka maibato pa sa kanya yon ni Senyora Lucia. Tiningnan niya ang mga papel sa kanyang harapan. Ilang araw na rin siya nag-iisip kung saan siya mag-a-apply. Gaano niya man kamahal ang pananatili sa bahay kasama si Lando, may bahagi sa kanya na naghahangad ng higit pa. Huwag ka na kasing magtrabaho, Yana. Saad ng kanyang kaibigan na si Emma. Okay naman ang negosyo ng asawa mo. Kayang-kaya kang buhayin. Umiling naman si Yana. Hindi ako yung tipo ng babaeng pangbahay lang. Kailangan ko magtrabaho, mag-grow, magkaroon ng sariling career. Kahit kasal na ako, kahit gusto na naming bumuo ng pamilya, importante sa akin na may pagmamalaki ako sa sarili ko. Tumayo siya at biglang nakaramdam ng bahagyang pagkahilo. Oh, okay ka lang ba? Tanong ni Emma at agad siyang inalalayan. Tumangon na lang si Yana at huminga ng malalim. Oo, okay lang naman. Pero ilang araw na akong ganito. At may kakaibang pagod akong hindi maipaliwanag kahit wala naman akong ginagawa. Nako, magpa-check up ka na. Suhestyon ng kaibigan niya. Baka mamaya kung anong sakit na yan. O baka naman buntis ka na. Try mo kaya gumamit ng pregnancy test. Buntis? Gulat niyang tanong. Natawa naman si Emma. Oo, baka buntis ka na, hindi mo pa alam. Hindi rin naman kasi imposibleng mabuntis ka.
Hello, may asawa ka na at kahit hindi mo sabihin, alam kong active kayong dalawa sa kama. Katawan pa lang at postura ni Lando, halatang masisira ang kama kapag nanggigil sa'yo, Yana. Ganyan din ang asawa ko, Bes. Nanlaki ang mga mata ni Yana. Emma, yung bibig mo, ang bastos talaga. Paano ba kita naging kaibigan? Ang bulgar mo palagi. Naloloka ako minsan sa mga sinasabi mo. Natawa na lang ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, doon natauhan si Yana. Kaya naman inaya niya itong pumunta sa butika para bumili ng pregnancy test. Ito ang kasama niya sa lahat ng iyon. Kinakabahan ako, Emma. Saad ni Yana. Humalakak sa Emma. Sira, huwag kang kabahan. Kapag buntis ka, di maganda. Marahan siyang pumasok sa banyo. Kumakabog ang dibdib sa takot at pananabik. Makalipas ang ilang minuto, nakasandal siya sa pader habang hawak ang pregnancy test. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinagmamasdan iyon. Lumabas siya at bumungad sa kanya si Emma. Oh, ano? Buntis ka ba? Napakagatlabi si Yana. 2 guhit. Buntis ka! Tuwang-tuwa na sabi ni Emma. Namuo ang luha sa kanyang mga mata habang dahan-dahang sumilay ang isang malawak na ngiti sa mukha. Oo, buntis. Magiging magulang na kami ni Lando. Naghalo-halo ang kanyang mga iniisip. Ang paghahanap ng trabaho, ang mga plano, ang inis kay Senyora Lucia, lahat ay tila naglaho. Napalitan yon ng isang bagong layunin. Kinahapunan, nang umuwi si Lando, binalita niya agad ang kanyang nalaman. Hay mahal, Bati nito habang lumalapit at humalik sa kanyang pisngi. Anong ginawa mo ngayon? Ngumiti si Yana ng marahan. Nagdesisyon na akong tumigil na sa paghahanap ng trabaho. Natigilan si Lando at matama siyang tiningnan. Ano? Yana, dahil ba to ulit kay Mama? Ginugulo ka pa rin ba? Hindi ka ba makahanap ng trabaho dahil sa kanya? Ganun ang ginagawa niya sa akin kaya pasensya na kung pati ikaw. Pasensya na. Sabi ko naman sa'yo, kakausapin ko siya. Pipigilan ko na siya. Natawa si Yana ng marahan at tumayo. Inilapat ang kanyang mga kamay sa dibdib ni Lando. Hindi, Lando. Hindi to dahil sa mama mo. Natigilan si Lando at halatang naguguluhan. Kung ganun, bakit? Dahil hinawakan niya ang mga kamay nito at marahang inilagay sa kanyang tiyan. Gusto kong magpahinga. Parang sa isang iglap, gusto ko na lang munang maging housewife and hands-on mama. Gusto kong alagaan ang sarili ko. Kasi 2 na kami. Kumunot ang noo ni Lando hanggang unti-unting may nauunawaan sa kanyang mga mata. Sandali lang. Ang ibig mong sabihin, buntis ka? Oo, buntis ako. Sabi ni Yana at puno ng saya ang mga mata. Magkakaroon na tayo ng anak. Napaatras si Lando at tila nabigla. Yana, totoo ba to? Seryoso ka? Tumango siya at ipinakita ang pregnancy test. Kanina ko lang nalaman. Napahawak si Lando sa kanyang mukha habang tinatangay ng matinding emosyon. Diyos ko, magkakaroon na tayo ng anak. Dumaloy ang luha sa pisngi ni Lando habang nakayakap ng mahigpit sa kanya. Salamat, Yana. Salamat sa regalong to. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Bulong ni Yana. Bahagyang bumitaw ang asawa niya para tumingin sa kanyang mga mata. Pangako ko sa'yo, Yana. Simula ngayon, hindi ko nahahayaang ma-stress ka. Lalo na nang dahil sa nanay ko. Hindi mo yun deserve. Ang kailangan mo ay kapayapaan, kaligayahan at pagmamahal. At yun ang ibibigay ko sa'yo. Para sa'yo at sa magiging anak natin. Ngumiti si Yana habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Yan lang ang gusto ko at ang maliit nating pamilya. Magkayakap silang nanatiling nakatayo sa tahimik na sala. Parehong nangangarap na ng bagong buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Nakahiga si Yana sa sofa. Nakapatong ang kanyang mga paa sa isang malambot na unan habang marahang minamasahe ni Lando ang namamaga niyang bukong-bukong. Ayos ka na, mahal? Tanong ni Lando sabay tanggal ng nalagdag na hibla ng buhok niya sa kanyang mukha. Ngumiti si Yana ng marahan. Ayos lang. Medyo pagod lang, saka inaalagaan mo naman ako palagi kaya okay na okay pa rin ako kahit nananakit ng katawan ko sa malaking tiyan na to.
Sabi ni Emma, ang laki ko nga raw magbuntis. Siguro, malaki raw ang baby ko. Yumuko si Lando at hinalikan ng kanyang noo. Basta healthy ang anak natin, masaya na ako ron. Pumikit siya sandali, pinapakiramdaman ng init at presensya ni Lando. Hindi siya tinigilan nito sa pag-aalaga at pagpapasaya sa kanya. Nang hapon ding iyon, nagtungo sila sa kanyang nakatakdang prenatal check-up. Heto na, ngiti ng doktor. Malalakas ang tibok ng puso. Teka, nakikita niyo ba yan? Dalawa dalawang baby. Lumapit si Lando at nanlaki ang mga mata. Teka, dalawa yun? Oo, natatawang sagot ng doktor. Kambal, at tingnan niyo, isang lalaki at isang babae. Napakurap siya at napahinto ang kanyang paghinga. Kambal? Tumawa si Lando sa gulat at hinalikan ang kanyang noo. Kambal, lalaki at babae. Narinig mo yun, mahal? Ramdam niya na ang tuwa ni Lando habang nagniningning ang mga mata. Ngumiti siya ngunit may pagpipigil. Nang makalabas sila ng klinik at lumakad papunta sa parking lot, nagsimula na agad magsalita si Lando ng masigla. Kailangan na nating mamili agad. Damit ng crib. 2 crib kasi 2 sila. Dapat sigurong pinturahan na ulit yung kwarto. Kalahating asul, kalahating pink. Hindi na muna natin sila paghihiwalay ng kwarto para close silang lumaki. Saka na kapag dalaga at binata na sila o medyo malaki na. Tumango si Yana ng bahagya habang hawak-hawak ang tiyan. Bumagal si Lando sa paglalakad nang mapansin ang pananahimik niya. Mahal, bakit parang may bumabagabag sa'yo? Gusto mong sabihin sa akin? Huminto si Yana at tumingin sa kanya. Natatakot ako, Lando. Hinawakan ng asawa niya ang kanyang mga kamay ng marahan. Natatakot saan? Sandaling natahimik si Yana tapos ay huminga ng malalim. Kambal yun. Ibig sabihin, doble lahat. Dobleng bigat, dobleng hirap, dobleng panganib. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung may mangyaring masama sa panganganak ko? May mga nabasa ako. Minsan may mas mahina ang isa kapag may anak na kambal. Pwedeng magkaroon ng komplikasyon. Paano kapag nangyari yon? Ayoko mawala ang alinman sa kanila. Lumutang ang lambing sa mukha ni Lando at niyakap siya ng mahigpit. Yana, naiintindihan ko ang takot mo. At ayos lang na matakot ka. Pero nandito ako. Hindi ako aalis. Gagawin natin to ng dahan-dahan at sisiguraduhin nating ligtas kayo ng mga baby natin. Bawat check-up, bawat kain, kahit mga gabi na walang tulog, kasama mo ako. Idiniiniya na ang kanyang mukha sa dibdib ni Lando. Pilit niyang pinapakalma ng tibok ang kanyang puso. Sasabihin natin ang lahat ng yan sa doktor. Lahat ng iniisip mo. Dagdag pa ni Lando. Babantayan natin ang lahat. Mas lalo kitang aalagaan ngayon. Kakayanin natin tumahal. Dahan-dahan siyang tumango. Dumaloy ang luha sa pisngi ni Yana, ngunit gumaan ng kaunti ang kanyang dibdib. Sa mga bisig ni Lando, ligtas siya. Sa mga salita ng asawa niya, nakatagpo siya ng pag-asa. Kaya nang dumating ang araw ng kanyang panganganak, matinding inihanda ni Yana ang sarili. Nanginginig ang katawan niya sa bawat pag-ire. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa gilid ng kama habang sumisigaw sa matinding sakit ng panganganak. Sige pa, Yana, sabi ng doktora habang may nurse na pinupunasan ng pawis sa noo niya. Malapit na, isang hila na lang. Halos hindi siya makasagot. Tinangay ng matinding sakit ang kanyang ulirat. At sa wakas, isang iyak ang pumailan lang. Napakapit siya na sa luha at kirot at ang puso niya ay tila lumundag sa pag-asa. Sumunod pa ang isa, mas mahina pero malinaw pa rin sa pandinig niya. Ang mga anak ko, nanghihinang sabi ni Yana bago siya tuluyang nawala ng malay. Pagmulat niya muli ng mga mata, mas malamlam na ang ilaw at mas tahimik ang paligid. Mabigat at manhid ang kanyang katawan. Sa kanyang tabi, nakaupo si Lando. Puno ng pag-aalala ang mukha, mapupula ang mga mata at mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Lando? Basag ang tinig na tawag ni Yana sa asawa niya. Ang mga anak natin, kumusta sila? Mabilis itong tumayo at hinalikan ang noo niya. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Kailangan mong magpahinga, mahal. Napagod ka ng sobra. Tinitigan niya si Lando. May naramdaman na agad siyang kakaiba. Maamo ang boses ni Lando, pero ang mga mata nito
parang durog at nasasaktan. Lando, mariin niyang sinabi, "Kumusta ang mga anak natin?" Maayos sila. Sagot nito kaagad. Malusog pero magpahinga ka muna. Pwede ba? Kumunot ang noon niya. Lando, Yana, pakiusap. Ramdam kong may problema. Nakikita ko sa mukha mo. Sabihin mo kung ano nangyari. Tumaas ang kanyang boses at puno ng takot. Sabihin mo na. Tumalikod si Lando saglit, huminga ng malalim. Pagharap nitong muli, nangingilid na ang mga luha at nanginginig ang mga labi. Ayokong sabihin sa'yo ng ganito. Please, magpahinga ka muna. Pagmamakaawa ni Lando sa kanya, lalong humigpit ang hawak niya na sa kumot. Sabihin mo, Lando, pakiusap. Umupo ang asawa niya sa gilid ng kama at hinawakan ang kanyang kamay. Ayos ang lalaki nating anak. Malusog siya. Hinintay niya na ang susunod na salita. Pero, naputol ang tinig ni Lando. ang kambal niya na babae, hindi niya nakinaya. Hindi. Bulong ni Yana. Hindi pwedeng totoo yan. Narinig ko siya. Narinig ko silang dalawa. Umiyak sila. Tumango si Lando, na ngayon ay tuloy-tuloy ng mga luha. Buhay siya sa loob ng ilang minuto. Sabi ng doktor may komplikasyon. Ginawa nilang lahat. Nakita ko, pero tumigil na raw ang paghinga. Hindi na nila nagawa ng paraan. Hindi nakasurvive. Umiling si Yana. Hindi Lando. Hindi totoo yan. Narinig ko siya. Sigurado ako umiyak siya. Ano bang sinasabi mo? Huwag kang magsinungaling sa akin. Mas lalong umiyak ang kanyang asawa. Lumaban siya, Yana. Pero napakaliit niya. Napakahina. Nakita ko siya na wala ng buhay. Nahawakan ko. Isang beses lang pero hindi na siya humihinga. Tuluyang bumigay si Yana. Malakas siyang humagulgol. Nanginginig ang katawan niya habang niyakap ang matinding kirot ng pagkawala. Niyakap siya ni Lando ng mahigpit. Sorry. Bulong ni Lando. Sorry, wala akong magawa. Pero meron pa rin tayong anak. Mahinang sabi ni Lando habang umiiyak. Buhay siya. Kailangan niya tayo. At ang munting prinsesa natin, hayaan na lang natin siyang maging payapa. At doon, sa tahimik na silid ng ospital, sabay silang nagluksa sa anak na hindi nila kayang isalba. Nakaupo si Yana sa kama. Nakasandal sa mga unan, maputla ang mukha ngunit mas kalmado na. Namumugto pa rin ang kanyang mga mata at namumula mula sa labis na pag-iyak. Nakatayo si Lando sa may pintuan, may bit-bit na munting balot sa mga bisig. Tinitigan niya ang asawa ng may pag-aalinlangan. Handa ka na ba? Mahina nitong tanong. Napalunok si Yana. Mabilis ang tibok ng puso sa pagitan ng pananabik at kirot. Tumango siya. Dahan-dahang lumapit si Lando at naupo sa tabi niya. Maingat nitong inilapag ang sanggol sa kanyang mga bisig. Pagdampi pa lang nito sa kanyang dibdib, tila tumigil ang mundo. Tiningnan niya na ang munting mukha ng natira niyang anak. Muling namumuo ang kanyang mga luha, ngunit hindi na pawang dalamhati. Kamukha mo siya, Lando. Bulong ni Yana at dumampi ang daliri sa pisngi ng sanggol. Bahagyang natawa si Lando, may kislap ng tuwa't lungkot sa mga mata. Nakuha niyang ilong mo. Napangiti si Yana sa kabila ng mga luha, saka marahang hinalikan ang noo ng anak. Anong ipapangalan natin sa kanya? Mahina niyang tanong. Sandaling nag-isip si Lando. Pinagmamasdan silang mag-ina. May ngiting mapait, ngunit puno ng pagmamahal dito. Iniisip ko na, Elias, sabi ni Lando. Ibig sabihin, matatag sa kaliwanag dahil parang binigyan niya pa rin tayo ng pag-asa. Dahan-dahang tumango si Yana, hindi inaalis ang tingin sa anak nila. Sige, Elias, at ang isa pa, ang baby girl natin dapat bigyan din natin siya ng pangalan. Nanikip ang lalamunan ni Lando. Oo. Nanginig ang kamay ni Yana habang lalong niyakap ang anak. Elara, ibig sabihin, maningning na bituin. Elias at Elara. Elara at Elias. Mahina ring sambit ni Lando. Mahal na mahal ko kayo.
Muling bumalot ang katahimikan sa kanila, ngunit hindi na yun mabigat. May kasamang lambing kahit na may halong lungkot pa rin. Ikikwento natin si Ilara kay Elias. Saad ni Yana na may kakambal siyang babae na nagpakatatag sa mundo na kahit saglit lang pinilit niyang makarating sa mundong ito at ngayon binabantayan siya. Tumango si Lando, inilapat ang braso sa balikat ni Yana at hinila siya palapit. Panatilihin natin siyang buhay sa mga alaala natin, sa mga kwento, sa mga larawan, sa pagpapalaki natin kay Elias. Isinandal niya na ang ulo sa balikat ni Lando. Akala ko, hindi ko na muling mararamdaman ng saya. Mahina niyang sambit. Pero habang hawak ko siya, kahit may sakit, may liwanag pa rin. Hinaplos ng asawa niya ang kanyang buhok. Hindi natin kailangan maging okay agad. Darating ang araw na maghihilom din tayo sa pagkawala ni Ilara. Unti-unti. Tumango si Yana at malalim na huminga. Sinamyo niya ang amoy ni Elias. Gusto niyang maging pamilyar sa kanyang anak. At sa sandaling yon, bagamat sugatan ang puso ng pagkawala, pumintig iyon para sa muling pag-asa. Tahimik ang bahay nang unang dalhin ni Yana at Lando si Elias pauwi. Dahan-dahang pumasok si Yana. Maingat na buhat ni Lando ang anak nila at inilapag ito sa kama. Welcome home, anak. Mahinang bulong ni Yana. Dalawa ang kuna sa nursery, doong una nila yung inayos. Isang kulay pink at isang kulay asul. Ngayon, ang asul na kuna na lang ang naroon. Sa kabila ng silid, may istanteng may nakapatong na larawang naka-frame. Mukha ng anak nilang may buhay ng ilang minuto o ilang oras. Isang puting stuffed bunny. Pinalaki nila si Elias ng may pagmamahal. Si Lando, tila isinilang para maging ama. Si Yana, kahit may dala pa ring sakit para kay Ilara, ibinuhos ang lahat para kay Elias. Hindi niya kailanman hinayaang lumaki si Elias na walang kaalaman tungkol sa kapatid na hindi nito nakilala. Lumipas ang mga taon, lumaki si Elias, isang batang mausisa at may mabuting puso. Taglay ang mga mata ni Lando at ngiti ni Yana. Bakit po may kandila palagi mama sa picture po ni Ilara? Tanong ni Elias sa kanya. Kasi po, para yun sa kakambal mong kapatid. Mahinang paliwanag ni Yana habang nasa kandungan niya ito. Ang pangalan niya Ilara, malapit sa pangalan mong Elias. Sandali lang siyang narito, pero mahal na mahal pa rin namin siya tulad ng pagmamahal namin sa'yo. Tumango si Elias ng seryoso na para bang higit sa edad nito ang pag-unawa. Simula noon, palagi niya nang isinasama si Ilara sa mga guhit ng kanilang pamilya. 4 na stick figure, ang isa'y may pakpak. Lumipas ang mga taon na parang mga pahina sa isang libro. 10 taon na ang anak nila ni Lando. Lumaki si Elias, bahagyang tumangkad at pinuno ng halakak ang bahay. Nandiyan na ako! Bulalas ni Lando at hinabol ang anak nila. Lumabas naman si Elias at may dalang unan saka ibinato sa ama. Iligtas ko ang mundo! Sige monster! Lumapit ka! Tawang-tawa naman si Yana habang nagluluto. Hoy, ang kulit niyo diyang dalawa! Ginawa ni Yana at Lando ang lahat upang mapalaki ito ng matatag at mabuti. Hindi sinanay sa layaw si Elias, ngunit ibinigay nila ang lahat ng pagmamahal na dapat ay tinatanggap ng isang bata. Tuwing besperas ng kaarawan ng kambal, bumibisita silang 3 sa sementeryo. Naghahanda si Yana ng picnic basket at si Lando naman para sa mga bulaklak. Umuupo sila sa kumot sa tabi ng puntod ni Ilara. Nagkakwentuhan na parang kasama nila talaga si Ilara. Bahagi pa rin siya ng buhay natin, wika ni Yana. Kahit hindi natin siya nakikita anak. Tumango si Elias. Siguro po, kung kasama ko po si Ilara, magiging kuya po niya ako. Ipoprotect ko po siya from bad guys na gustong umaway sa kanya. Sana nakita ka namin kung sino ka na ngayon, mahinang sabi ni Yana habang nakatingin sa puntod ni Ilara. Tumingala si Elias sa kanya. Sabi mo po palagi siyang nakabantay, di ba? Tumango si Yana. Oo anak, kahit iisang bata lang ang tumatakbo sa bahay, ang alaala ng kanilang anak na babae ay buhay sa bawat silid, sa bawat tibok ng puso at sa ugnayang bumibigkis sa kanilang 3.
Pero isang pangyayari ang susubok sa katatagan ng pamilya ni Yana. Masakit ang ulo ni Yana. Nanghihina ang katawan sa lagnat, pero ang iniisip niya ay si Elias. Siya ang susundo sa anak mula sa school, pero mukhang hindi niya nakaya, kaya si Lando muna ang maaasahan niya. Tinawagan niya si Lando. "O mahal." "Lando," mahinang sabi ni Yana habang tuyong-tuyo ang lalamunan. "Pwede mo bang sunduin si Elias sa school mamaya? Hindi magandang pakiramdam ko. Mukhang may lagnat ako." "Siyempre, walang problema," sagot ni Lando nang walang alinlangan. "Huwag ka mag-alala. Ako nang susundo. Magpahinga ka na lang, okay? Uminom ka ng gamot at kumain ka dyan. Uuwi rin ako mamaya." Nag-usap pa sila sandali bago binaba ni Yana ang tawag. Maya-maya'y nakatulog siya. Hapon na nang magising si Yana. Subalit napansin niyang wala pang mag-ama o kahit si Elias man lang. Malapit nang lumubog ang araw. Umupo si Yana na bahagyang bumaba na ang lagnat. May gumagapang nakaba sa kanyang likod. Dapat nasa bahay na si Elias. Muling tinawagan ni Yana si Lando. Hello?" Sagot ni Lando, mabilis ang tono, parang nagmamadali. "Lando, nasan si Elias?" Tanong niya kaagad. May saglit na katahimikan. "Diyos ko, Yana, sorry. Nawala sa isip ko. May dumating na 2 kliyente sa opisina. Nakalimutan ko. Hindi ko..." "Nakalimutan mo?" Singhal ni Yana at sinapo ang noo. "Palubog ng araw. Nasa school pa rin siya. Baka takot na takot at umiiyak. Paano naman nawala sa isip mo si Elias? Lando naman." "Pasensya na talaga," muling sabi ni Lando. "Pupuntahan ko na siya ngayon. Ngayon na." "Hindi." Putol ni Yana at pinilit tumayo kahit medyo nahihilo pa. "Ako na lang. Medyo okay na ako. Hindi na ako dapat umasa sa'yo." Yana, sandali lang. Pakiusap." Pero ibinaba niya na ang tawag. Pinilit niyang bumangon, nagsuot ng jacket at kinuha ang susi ng sasakyan. Paalis na sana siya nang tumunog muli ang kanyang cellphone. Advisor yun ni Elias. "Ma'am Yana, gusto ko lang pong i-check. Nandito pa po si Elias at hindi pa nasusundo. Nakita ko siya sa may waiting shed." "Papunta na po ako, ma'am," sagot ni Yana habang nagmamadaling lumabas. "Pakisamahan po muna siya." "Gusto ko po sanang samahan, ma'am, pero may emergency po ako. Sasabihin ko na lang po sana sa kanya na maghintay dito at ayos naman po siya, tahimik lang." Nagpasalamat si Yana ng mabilis at ibinaba ang tawag. Nagmaneho siya ng mas mabilis habang unti-unting dumidilim ang langit at nagsisindihan na ang mga ilaw sa kalsada. Habang papalapit sa school, may mga tao nagkukumpulan sa gitna ng kalsada. Maingay at puno ng kaba. Kumislap ang asul at pulang ilaw ng emergency vehicle sa dapit hapon. Ipinarada niyang kotse sa gilid, iniwan ang makina at tumakbo papunta sa karamihan. Mabilis niyang inikot ang paningin at parang gumuho ang mundo ni Yana nang makita si Elias. "Diyos ko!" usal ni Yana. Nakahandusay ang anak niya sa kalsada. May dugo sa ulo, nakakalat ang mga gamit. Wala itong malay at parang walang buhay. "Hindi! Hindi!" Sigaw niya, sinisingit ang sarili sa gitna ng mga tao hanggang sa lumuhod siya sa tabi ng anak. Nanginig ang buo niyang katawan. "Elias! Anak, gumising ka! Nandito si Mama! Gising ka na, please! Ano nangyayari sa'yo? Sinong gumawa nito sa'yo?" Hindi niya alam kung papaano niya hahawakan. Takot na galawin ito. Takot sa walang buhay na itsura ng mukha ni Elias. Sa maliit na katawan na tila winasak ng tadhana. Sumigaw siya ng paulit-ulit. At sa sandaling yon, pakiramdam niya'y namatay na rin ang kanyang puso. Natagpuan na lang niya na ang sarili sa waiting area ng hospital. Nanginginig ang mga kamay niya at may bahid pa ng dugo ni Elias. Diretsong dinala ng mga nurse si Elias sa emergency room. Ang tanging nakita niya ay ang mga puting coat, stretcher, at ang dugong bumalot sa kanyang alaala. Ilang sandali pa, bumukas ng marahas ang sliding doors. Dumating ang kanyang asawa. Humahangos itong tumatakbo papalapit. Hingal na hingal, gulat na gulat at takot na takot ang mga mata. "Yana, nasan siya? Anong nangyari?" Tiningnan ni Yana si Lando na parang wala sa sarili ang mga mata bago muling sumabog sa emosyon. "Sabi mo ikaw ang susundo sa kanya. Nangako ka. Kung hindi mo kinalimutan si Elias, hindi mangyayari to." Bumaha ang sakit sa mukha ni Lando. "Alam ko, pasensya na."
Hinintay ka niya! Sigaw ni Yana. Tumayo at halos sumabog ang boses. Hinintay ka niyang mag-isa. At ngayon, tingnan mo ang nangyari. Sinubukan siyang hawakan ni Lando pero tinulak niya ito. Huwag mo kong hawakan! Sigaw ni Yana. Kung nandun ka lang, kung naalala mo lang, hindi sana siya naiwan sa labas. Hindi sana siya nabundol. Umatras si Lando. Kita sa mukha ang pagsisisi. Hindi ko ginusto to, Yana. Nawala lang talaga sa isip ko sa sobrang busy. Naalala ko, palubog na rin ang araw. Bata pa lang siya. Sigaw ni Yana. Nag-iisa nating anak pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ni Ilara, alam mo kung gaano siya kahalaga. At nakalimutan mo pa si Elias? Para isang anak na aalagaan natin, isang beses lang ako nakiusap sa'yo, hindi mo pa nagawa? Wala nang nasabi si Lando. Hindi na nito kinayang magsalita. Nanatili itong nakatayo habang tumutulo ang mga luha. Lumapit ang isang nurse at nagmamadali papunta sa loob. Anong nangyari? Malakas na sabi ni Yana at handa nang pumunta sa kanyang anak. Ngunit pinigilan siya ng isang nurse. Sinusubukan pa rin po nilang i-revive siya. Pakiusap, manatili muna kayo rito. Tumingin siya sa silid sa dulo ng pasilyo kung saan maraming doktor at nurse ang nakapalibot sa maliit na katawan ng kanyang anak. Sa maliit na bintana, naaaninag niya ang mga kamay na paulit-ulit na pinipisil ang dibdib nito. Mabilis na galaw at ang tunog ng mga makinang pumipito at nawawala. Kailangan ko siyang puntahan, sabi ni Yana. Pakiusap po ma'am, hayaan niyo muna sila. Ginagawa nila ang lahat. Bumagsak si Yana sa upuang malapit habang yakap ang sarili. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Humina ang tunog ng makina. Pagkatapos, bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Pasensya na po. Mahinang sabi nito. Ginawa na po namin ang lahat, pero hindi na namin siya nailigtas. Napakurap si Yana. Ano? Mahina niyang tanong. Time of death, 6:43 ng gabi. Naglabas si Yana ng sigaw na napakatalim. Napalugmok siya sa sahig. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng anak. Hawak-hawak ang malamig na tiles na parang ayaw pakawalan ang mundong unti-unting nawawala. Lumuhod si Lando sa tabi niya. Luha ang pilit siyang inaabot pero umiwas si Yana. Hindi siya pwedeng mawala. Hindi si Elias. Huwag rin siya. Umiiyak na sabi ni Yana. Ang bigat ng muling mawala ng anak ay nagpabigat sa kanyang dibdib. At si Lando, puno ng pagsisisi at pighati, nananatili lang sa tabi niya. Tahimik itong nagluluksa sa anak na hindi nila naipagtanggol sa pamilyang winasak ng isang trahedya sa isang iglap. Binalot ng katahimikan ang mga araw matapos ang libing ni Elias. Halos hindi kumain si Yana, halos hindi natulog, halos hindi gumalaw. Karamihan ng oras niya ay ginugol sa silid ni Elias, nakayakap sa kama nito at pilit na inaamoy ang huling bakas ng amoy ng anak niya. Tinitigan niya lang ang kisame ng ilang oras, namamaga ang mga mata sa pag-iyak kahit wala ng luhang lumalabas. Si Lando, pilit pa rin sumusubok sa kanya. Dinadalhan siya ng gatas, umuupo ito sa labas ng pinto. Bumubulong ng mga dasal na hindi na kayang bigkasin ni Yana. Yana, sabi ni Lando isang gabi habang sinusundan siyang papunta sa sala. Pakiusap, pwede tayong magluksa ng magkasama. Miss ko na rin si Elias. Humarap si Yana habang naglalagablab ang mga mata. Huwag mo akong kausapin. Natigilan si Lando. Wala kang karapatang magluksa kasama ko. Nanginginig ang boses ni Yana. Puno ng puot, ngunit kalmado ang tono. Iniwan mo siyang naghihintay. Nakalimutan mo siya. Pinabayaan mo siyang mamatay. Namilipit ang mukha ni Lando sa sakit. Yana, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinadya, pero may masamang nangyari. Putol ni Yana. At ngayon, wala na si Elias. Mababalik mo pa bang buhay niya? Ha? Napaluhod si Lando at tinangay ng hagulgol. Patawad. Diyos ko, patawarin mo ko, Yana. Kung maibabalik ko lang ang oras, nagawa ko na. Hindi ko ginusto to. Nabigo kita. Nabigo ko si Elias. Ngunit tumalikod si Yana. Hindi niya kayang patawarin si Lando. Hindi pa.
at marahil ay hindi na kailanman. Nagpatuloy pa rin si Lando. Nanatili ito sa tabi ni Yana kahit papaulit-ulit niya itong itinataboy. Iniiwan nito ang pagkain sa labas ng pinto. Binubulong ang salitang, "Mahal kita," tuwing dumaraan, kahit hindi niya ito tinitingnan. Pero unti-unting lumawak ang pagitan nila, parang bangin na hindi na kayang tawirin. Lumipas ang mga linggo, isang umaga, nakaupo si Yana sa gilid ng kama, habang nakatanaw sa bintana. Nagising si Lando sa kanyang tabi. "Yana?" Humarap siya, kalmado ngunit malayo ang tingin. "Gusto ko nang nakipaghiwalay sa'yo." Napakurap si Lando at biglang bumangon. "Ano?" "Magpa-file na ako ng annulment." Tuloy ni Yana. "Ayokong makita ka pang muli. Ayoko nang magkaroon ng connection sa'yo." Namuo ang mga luha ni Lando. Hindi. Wag Yana. Hindi tayo malinaw mag-isip ngayon. Asawa kita kaya bakit mo ko iiwan? Nagluluksa tayo. Nasira tayo pero tayo pa rin to. Huwag mo tong gawin." Tumayo si Yana at lumapit sa aparador. Kinuha niya rin ang kanyang maleta para mag-impake. "Desidido na ako. Ayoko na, Lando. Napapagod na ako sa'yo. Hindi kita kayang tingnan. Ayokong hawakan mo ko. Ayoko na sa'yo." "Pakiusap." Pagmamakaawa ni Lando habang sinusundan siya. "Huwag mo kong iwan. Huwag mong iwan ang tahanan nating dalawa, Yana. Nasasaktan lang tayo. Mahal na mahal kita. Kaya pa nating ayusin to." "Hindi lang ako malungkot, Lando," sabi ni Yana at humarap ng bigla. "Galit ako. Umiinit ang dugo ko. Tuwing tinitingnan kita, nakikita ko si Elias sa kalsada. Naririnig ko ang katahimikan matapos magsalita ang doktor. Nararamdaman ko ang pagguho ng mundo ko. At hindi ako makahinga tuwing tinitingnan kita." Bumagsak ang mga kamay ni Lando sa tagiliran at tumulo na ang mga luha. "Alam kong sinisisi mo ko, pero mahal natin ang isa't isa." "May pamilya tayo nun," sagot ni Yana habang namamaos ang boses. "Ngayon, wala na." Wala itong naisagot. "Aalis na ako," sabi ni Yana matapos ang mahabang katahimikan. "Sa iyong bahay na to, pipirma ako sa kahit anong kailangan. At pagkatapos nun, hindi ko na gustong makita ka pa." Umiling si Yana at muling nagpatuloy. "Hindi ko kayang manatili rito. Bawat sulok ay si Elias ang nakikita ko. Bawat halakhak, iyak, pagtakbo, parang nandyan pa rin siya. Mababaliw na yata ako. Pakiramdam ko, baliw na nga ako." Dahan-dahan itong tumango. "Sorry sa lahat, Yana. Hindi ako naging mabuting ama. Nabigo kita. Hindi ako naging mabuting asawang hinahangad mo. Nasira ko ang pamilya natin." Hindi siya sinagot ni Yana. Isinara niya ang kanyang bag, lumakad sa tabi ni Lando at lumagpas ng pinto. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Lumipat si Yana sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Wala siyang dinala mula sa lumang bahay, maliban sa isang litrato ni Elias na naka-frame at picture ng ultrasound noon at stuffed toy bunny ni Ilara. "Desidido ka na ba dyan, Bes? Sa pakikipaghiwalay mo sa asawa mo? Alam kong galit ka, malungkot at nagluluksa, pero kailangan ba talagang iwan si Lando? Mahal niyong isa't isa. Nagluluksa at nagsisisi rin naman ang asawa mo." Saad ni Emma sa kanya. Napabuntong hininga si Yana. "Desidido na ako, Emma. Mahal ko siya pero masyadong masakit ang mga nangyari. 2 beses na kaming nawala ng anak. Pakiramdam ko wala na akong pagmamahal na maibibigay kay Lando. Pakiramdam ko kapag nagstay pa ako sa pagsasama namin, nagkakasakitan lang kami lalo. Ayokong umabot pa sa ganon, kaya habang maaga pa, gusto ko na lang siyang iwan." Muling nagtrabaho si Yana. Secretary siya sa isang office. Pumapasok siya at ginagawa ang kailangan at umaalis. Patuloy ang ikot ng mundo sa paligid niya, kaya kailangan niya pa rin magpatuloy. Nagsimula siyang dumalo sa mga grief counseling sessions at sa una, wala siyang inik. Ngunit kalaunan, natuto siyang magbukas tungkol sa sakit, sa guilt, sa galit niya kay Lando at higit sa lahat, sa kawalan na nararamdaman ni Yana. Isang araw, pagkatapos ng session, naiwan siya kasama ang counselor. "Nawala rin ang anak kong babae," mahinang sabi ng counselor. "Halos masira ang pagsasama namin ng asawa ko. Pero napagtanto ko,
lalong lumalayo ang bawat isa kapag ayaw na nating papasukin ang ibang taong nasasaktan din. Walang sinabi si Yana ng araw na yon, pero nanatili sa isip niya ang mga salitang iyon. Umalis ang asawa mo sa inyo. Balita sa kanya ni Emma isang araw. Napairap naman si Yana. Wala akong pakialam. Sino ba yon? Huwag ka na nga magdala ng balita sa akin tungkol sa kanya. Sabi mo, may kasamang babae ng isang araw, di ba? Eh di doon na siya. Napanguso naman ang kanyang kaibigan. Eto naman, selos agad. Hindi ko sure. Mamaya kliyente niya lang yon. Kumunot ang noo ni Yana. Hindi ako nagsiselos. Wala na lang talaga akong pakialam. Pero sino bang niloloko ni Yana? May pakialam pa rin siya sa kanyang dating asawa. May mga pagkakataong iniisip niya pa rin ito. Kaya medyo nag-aalala siya na iiwan nito ang dating bahay nila. Iniisip niya kung iiwan ba nito roon ang mga gamit nila. So, yun na nga, balita ko, umalis na raw. Tapos, ang sabi-sabi, ayos na siya sa pamilya niya. Nakita ko parang pinasundo na siya ni Senyora Lucia. Imporma pa ni Emma. Tumaas ang isang kilay ni Yana. Di good for him. Doon na siya sa pamilya niya. Doon naman talaga siya. Itinakwil siya ng dahil sa akin. Dapat lang na bumalik siya kay Senyora Lucia. Doon na siya at magpakasal sa gusto ng pamilya niya para sa kanya. Total, malaya na siya mula sa akin. Doon na siya sa saya ng nanay niyang matapobre. Tawang-tawa naman ang kaibigan niya. Ikaw, ang bitter mo. Halatang mahal mo pa. Mahal ko, oo. Pero mas nangingibabaw ang galit ko, Emma. Kaya wala na akong pakialam sa kanya. Saad pa ni Yana. Sa mga lumipas na taon, naging gawain ni Yana ang pagdalaw sa sementeryo. Minsan, naabutan niya roon si Lando kaya nagkasagutan pa sila. Minsan naman ay wala ito. Ayoko makipagsagutan sa'yo, Yana. Nandito rin ako para sa birthday ng anak natin. Mahinang-mahina na sabi ni Lando at hindi matanggal ang titig sa kanya. Alam kong pupunta ka, mahina niyang sabi. Pero ibigay mo na sa akin ang araw na to para sa mga anak ko. Saglit ka lang tapos umalis ka na lang agad. Pumupunta ako dito tuwing linggo. Sagot ni Lando. Kumusta ka na? Wala akong pakialam. At bakit ka ba nangangamusta? Naiinis niyang tanong. Napayuko si Lando at bakas ang sakit sa mga mata. Asawa kita. Dati, hindi mo na ako asawa ngayon. Malamig niyang tugon. Titig na titig pa rin sa kanya si Lando. Umalis ako sa atin. Kasi hindi ko na rin kaya. Hindi ko kayang wala kayo ron ng mga anak natin. Nasa mansyon ako ngayon. Tinanggap ulit ako ni Mama. Alam mo, may inampong bata si Mama. Halos kasing edad lang ng mga anak natin. Nagkaroon ako ng kapatid pero kapag nakikita ko siya, parang anak ang turing ko. Hindi ko... Pinutol agad niya ng mga sinasabi nito. Ay, na bang pakialam ko sa mga sinasabi mo? Mukha bang gusto kong marinig ang mga yan? Ni hindi nga kita kinakamusta. Mukha bang gusto kong marinig ang mga ginagawa mo ngayon ng nanay mong walang ibang ginawa noon kundi yura ka ng pagkatao ko? Wala akong pakialam kung anong ginagawa mo ngayon. Kahit mag-asawa ka ulit, wala akong pakialam. Umiling agad si Lando. Hindi na ako mag-aasawa ulit. Ikaw lang ang asawa ko para sa akin. Napairap si Yana. Walang nagtatanong. Sandali silang natahimik. Tiningnan ni Yana ang puntod ng kanyang mga anak. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat, nasasaktan pa rin siya. Masakit na sila na lamang ni Lando ang nakatayo roon at nasa mga puntod na lang ang kanilang mga anak. May dala akong paborito niyong cookies ni Elias. Alam mo, paborito rin to ni Luna ngayon. Yung ampon ni Mama. Sabi ni Lando, marahang inilapag ang maliit na kahon sa harap niya. Pasensya ka na. Alam kong ayaw mo na akong makita pa. Sige, aalis na ako. Huminga siya ng malalim. Minsan sinisisi pa rin kita, pero mas madalas sinisisi ko ang sarili ko. Naluha si Lando. Kasalanan ko, Yana. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tama ka, kasalanan ko naman talaga. Bubuhatin ko yun habang buhay. Pero kahit kailan, hindi ko titigilan ang pagmamahal sa'yo. At hindi ko tinigilan ang paghiling na sana nagluksa tayo ng magkasama. Kailangan ko ng oras. Bulong ni Yana. At marahil, kailangan ko pa rin. Kaya nakipaghiwalay na ako sa'yo
Wala na akong makitang pag-asa sa pagsasama nating dalawa. Isang maingat na hakbang ang ginawa ni Lando papalapit. Hihintayin kita, Yana. Kahit ayaw mo na sa akin, maghihintay pa rin ako. Gaano man katagal. Hindi siya sumagot. Wala nang masabing iba si Yana. Hindi niya rin naman kasi alam kung kaya niya pa itong tanggapin. Kung kaya niya pa bang ibalik ang dati nilang pagsasama. Sa mga lumipas na taon, bihira niya na lang nakikita si Lando. Minsan, hindi alam ni Yana kung aksidente o sinasadya ba nito. Pero hindi niya naman ito pinapansin. Basta huwag lang siyang guluhin, walang problema yun kay Yana. Miss Santos, sabi ng kanyang boss. Tumayo naman siya. Yes, sir. Nasa baba kasi yung mga kamiting ko ngayon. Nagpapasundo pa. Sabi ko, umakyat na. Pasundo na lang. Kaibigan ko yun, kaya ang galing-galing mag-demand sa akin ng ganito. Natatawa pang sabi ng kanyang boss. Tumango naman si Yana at sinunod ang utos nito. Pero habang papunta sa lobby, napabusangot na lang siya. Nandoon si Lando, ang dati niyang asawa. Naka-4 pa at nang makita siya, agad namang tumayo at may tinatagong ngiti sa mga labi. Anong ginagawa mo rito? Medyo naiinis na tanong ni Yana. Tumaas ang mga kilay ni Lando at pinilit na maging seryoso. Para sa boss mo, may meeting kami. Bakit? Iniisip mo bang nandito ako para sa'yo? Oh, come on. I'm professional. Napairap naman si Yana. Iniisip na gusto niya nang sapakin ang dating asawa. Hiwalay na sila pero may paraan talaga ito para magpapansin. Sa 7 taong wala sila sa buhay ng isa't isa, parang 3 beses sa isang buwan kung makita niya si Lando. Malayo na nga ang tirahan nila sa isa't isa, pero hindi niya alam kung bakit bigla-biglang sumusulpot si Lando sa harap niya. Basta ang alam lang ni Yana, ito nang nagmamanage ng hasyenda at kumpanya ng pamilya nito. Nasa 40s na sila pero parang binatang hilaw kung kumilos ang kanyang asawa. Kung anong diskarte noon, diskarte pa rin hanggang ngayon. Kumain ka na ba? Tanong ni Lando nang nasa loob na sila ng elevator. Parang nangangayayat ka. Sinamaan niya ito ng tingin. Huwag mo akong kausapin. Close ba tayo? May pinipigil itong ngiti sa mga labi. Parang close naman tayo. Alam mo na lahat sa akin at nakita ko na rin ang lahat. Pati ako sa'yo. Hindi niya napigilang sipain sa binti ang dating asawa. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ayaw ko nang makita ka pa. 7 taon na tayong hiwalay. Nagsimula na tayo sa kanya-kanyang buhay. Ano pa talagang gusto mo? Mataman siyang tiningnan ni Lando. Alam mo naman kung anong gusto ko. Saka hindi ba pwedeng maging friends ang mag-ex? Mag-asawa tayo dati kaya close talaga tayo. Hindi na siya nagsalita. Hahaba pa ang usapan. Mas lalo lang siyang maiirita. Hindi niya nga alam kung paanong tumagal sila ng 7 taon na magkahiwalay. May mga nakaraang hindi pa maayos at takot na napag-uusapan at parang aso't pusa kapag nagkikita. Pusta ko, Han, magkakabalikan ng 2 yan. 5,000 ang pusta ko. Saad ni Emma sa asawa nito. Tumaas ang mga kilay ni Yana habang buhat ang kanyang inaanak. Minsan na nga lang siyang makapunta kapag may event ang kaibigan niyang sa Emma. Yon at siya na naman ang pinagtitripan. Tumawa naman ang asawa ni Emma. Sige, ako naman pupusta. Hindi na yan. Matayog ng pader ni Yana. Sa kabalita ko parang may palagi raw kasamang babae si Lando ah. Family friend daw pero duda ako. Mayayaman yun. Baka fiancé na. Alam mo, kapag mayayaman, di ba? Nagpapakasal para sa negosyo. Hindi napigilang magtanong ni Yana. Sino raw? Tawang-tawa naman si Emma at bahagya pang hinila ang buhok niya. Nagsiselos ka na? Balikan mo na kasi. Huwag nang taasan ng pride. Magbati na kayo. Pagbigyan mo ng sarili mo. Halata namang mahal mo pa, Yana. Napailing naman siya. Hindi na ako makikipagbalikan. Ano ka? Sira? Annulled ng kasal namin. Ang haba-haba ng hinintay at mahal ang proseso. Tapos babalikan ko lang. Saka nagtatanong lang ako sa bagong babae ni Lando. Kasi curious lang. Siyempre, ex-wife ako. Iniisip ko na dapat mas maganda ako sa ipapalit niya sa akin kasi may insulto ako. Tinawanan lang siya ng mag-asawa. Napairap naman si Yana. Ang totoo, hindi niya nabatid kung ano ang tunay na nararamdaman. 7 taon na ang lumipas pero masakit pa rin talaga ang pagkawala ni Elias. Mas nangingibabaw pa rin ang sakit na yun kay Yana.
Hanggang sa sandaling yon, sinisisi niya pa rin si Lando sa mga nangyari. Nahuli na naman ang naka-hit and run kay Elias. Gayunpaman, kahit unreasonable, sinisisi niya pa rin si Lando sa naging pagkukulang nito noong araw na iyon. Baka kung naging mas maagap lang ang dati niyang asawa, hindi sana nawala sa kanila si Elias. Pero habang tumatagal, mas lalong nagkukrus ang mga landas nila ni Lando. At pakiramdam ni Yana, may binubulong sa kanilang dalawa ang tadhana. Pumunta si Yana ng araw na yon sa mall para mamili ng ibang gamit sa bahay. Wala naman siyang pasok, kaya nagliwaliw na muna siya. Nang nakaramdam ng gutom, pumunta siya sa restaurant. Pero nagulat siya nang makita sa katabing table si Lando. Kasama ang isang babae na halos kasing edad lang nila at isang dalagang nakasuot pa ng uniform. Umawang ang bibig ni Lando nang makita siya. Napairap naman si Yana at hindi na pinansin ng mga ito. Tahimik siyang nag-order ng pagkain at kumain. Sinikap ni Yana na hindi pansinin ang mukhang masayang pamilya ng mga ito. Pero nagulat siya nang biglang umupo sa upuang nasa harap niya si Lando. "Hi!" Kumunot ang kanyang noo. "Anong ginagawa mo rito?" Napalingon si Yana sa kabilang table. Seryoso ang mukha ng babaeng kasing edad nila habang umiti naman sa kanya ang dalaga at kumaway. Parang kilala siya, kaya naisip niya na baka si Luna yon, ang ampon ni Senyora Lucia. "Nakita kita kaya hindi na ako nakapagpigil." Napangiti si Lando. "Sa dami ng lugar dito pa tayo magkikita. Hindi mo ba naiisip na baka tadhanang naglalapit sa atin?" Mas lalo niya itong sinungitan. "So, anong tinutumbok mo?" Natawa lang si Lando at napakagat pa sa pang-ibabang labi. "Kasama ko ang kapatid ko, si Luna. Nabanggit ko na siya sa'yo noon. Kilala ka niya. Alam niyang ex-wife kita. Kasama rin namin si Ate Elaine, family friend at close kay Luna." Nagpatuloy lang si Yana sa pagkain. Hindi niya na ito pinansin. Medyo naiinis kasi siya at hindi niya maintindihan kung para saan. "Namili ka?" Tanong pa ni Lando. "Mabuti naman at namimili ka na ngayon. Dati hindi ka masyadong mahilig mamili. Kahit binibigyan kita ng pera, ayaw mo. Pinipilit pa kita. Medyo kuripot ka kasi." "Bumalik ka na nga sa table nyo. Ang daldal mo. Nakikita mo na nga na kumakain ako." Naiinis na sabi ni Yana. Titig na titig sa kanya si Lando. "Mamaya na." Umismid naman si Yana at nagpatuloy na lang sa pagkain. Natigilan lang siya nang lumapit si Elaine sa dati niyang asawa. Lando, kailangan ko nang umalis. Kailangan kasi ako sa bahay," sabi ni Elaine. Tumangot-tango naman si Lando. "Okay, salamat din sa pagsama sa kapatid ko." Napangiti ito, napatingin pa kay Yana bago umalis sa restaurant. "Bagay kayo. Magpakasal na dapat kayo." Hindi napigilan ni Yana ang sariling bibig. Nanlaki ang mga mata ng dati niyang asawa. "Ano magpapakasal? Wala kaming relasyon ni Elaine. Yan bang iniisip mo? Close lang siya kay Luna kaya palagi namin kasama." "Halata namang gusto ka niya. Hindi yun sasama sa mga ganito kung hindi," matabang na sabi ni Yana. Napanguso naman si Lando at may pinipigil ng ngiti sa mga labi. "Bakit? Nagsiselos ka ba, mahal ko?" Masama niya itong tiningnan. "Mukha bang nagsiselos ako? Magpakasal ka ulit kahit 10 pa. Wala akong pakialam. Huwag mo rin akong tawagin ng ganyan. Nakakairita." Sumeryoso ang mukha ni Lando at namumungay ang mga matang nakatingin sa kanya. "Alam mo naman kung kanino lang nakatali ang puso ko. Kahit hiwalay na tayo, sa'yo pa rin talaga. Hindi ako magpapakasal kung hindi ikaw, Yana." Umiwas na lang siya ng tingin. Napaka-vocal pa rin talaga ng dati niyang asawa. Sa loob ng 7 taon, tuwing nagtatagpo ang kanilang mga landas, palagi nitong pinaparating ang intensyon nito. Gusto pa ni Lando ng pangalawang pagkakataon pero hindi niya yun maibigay dito. Hindi niya kaya habang malalim pa ang sugat na iniwan ng pagkamatay ng mga anak nila. "Hi, Ate Yana," nakangiting sabi sa kanya ni Luna at umupo na rin sa tabi ni Lando. "I'm Luna po. Sister po ako ni Kuya Lando pero hindi po totoo ha. Kasi adopted po ako ni Mama. Sa wakas nakita na rin po kita." Tumawa naman si Lando. 17 ka palang, Luna. Parang anak na nga kita." Bahagyang gumaan ang loob niya. Hindi alam ni Yana pero parang may something kay Luna na nagpapakalma sa kanya. Habang tinitingnan niyang mukha ng dalaga, hindi niya alam kung bakit pamilyar, kung bakit parang may kamukha ito. "Hi, ako si Yana."
Nakangiting sabi niya rito. Ang bait mo naman, Iha. Mabuti at hindi ka katulad ni Senyora Lucia. Natawa naman si Luna. Mabait naman po si Mama. Well, inaamin ko po na masama nga pong ugali niya minsan. Pero nakikinig naman po siya palagi. Napabuntong hininga si Lando. Mas nakikinig pa si Mama kay Luna kaysa sa akin. Mas napangiti si Luna. Nakikinig din naman siya sa iyo, kuya. Hindi na matanggal ang tingin niya kay Luna. Hindi niya alam kung bakit sobrang gaan ang pakiramdam niya rito. Bigla niyang naalala si Ilara. Kung nabuhay lang ang kakambal ni Elias, baka kasing edad na nito ang anak nila. Simula ng araw na yon, hindi na matanggal sa isip niya na si Luna. Kahit medyo naiinis siya kay Lando, palagi niyang nilulook forward na makita si Luna. Nasaan ang kapatid mo? Alam mo, kahit huwag ka nang magpakita, kahit si Luna na lang, naiinis ako sa pagmumukha mo. Saan ni Yana sa dati niyang asawa? Natawa naman si Lando. Init palagi ng ulo mo sa akin. Nandito ako kasi 18th birthday ni Luna next week. Ini-invite ka niya. Napangiti naman si Yana at tinanggap ang invitation. Talaga? Pupunta ako. Pero paano si Senyora Lucia? Sumeryoso ang mukha nito. Wala naman siyang magagawa ron kung gusto ni Luna na nandun ka. Kung nag-aalala ka, sisiguraduhin kong hindi ka aawayin ni Mama. Marahan na lang siyang tumango. At katulad nga ng pangako sa kanya ni Lando, hindi siya inaway ni Senyora Lucia. Katunayan pa nga, hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo at hindi niya alam kung bakit. Pero lahat ng mayroon sa kanilang mga buhay, magbabago na lang sa isang iglap. Sandali lang! Bulalas ni Yana at pumunta sa pinto. Nang buksan niya yon, nagulat siya nang makita si Luna. Luna, ano ginagawa mo dito? Gabi na. Halika, pasok ka. Matagal siyang tinitigan ni Luna habang namumuo ang mga luha. Nahahabag ang kanyang puso sa itsura ng dalaga. Nagulat na lang siya nang mahigpit siyang yakapin ni Luna. Mama, mahinang usal nito at hindi mapigilan ang mapahikbi. Gulat na gulat si Yana sa tinawag nito sa kanya, pero hinayaan niya na lang muna. Ano bang nangyayari? Bakit ka umiiyak? Bakit ka nandito? Tiningnan niya ang mukha ni Luna. Labis ang pag-iyak nito at umiling na lamang. Pwede po bang dito muna ako? Nag-away po kasi kami ni Mama. Alam ko na po ang totoo. Alam ko na po. Kumunot ang noo ni Yana. Anong totoo? Inamin na po sa akin ni Mama lahat kasi nagigilty na raw po siya. Akala ko po ampun lang ako ni Mama pero hindi po. Totoong lola ko po siya. Anak po ako ni Kuya Lando at ikaw po ang totoo kong Mama. Paliwanag ni Luna sa kanya. Bahagya siyang lumayo kay Luna. Hindi maintindihan ni Yana ang mga sinasabi nito. Hindi niya maunawaan kung paanong naging anak niya si Luna. Ano bang sinasabi mo? Garal-galang boses na tanong ni Yana. Dalawa lang ang anak ko at pareho na silang wala sa mundo. Mas lalong lumuha si Luna. Mama, hindi ko rin po alam. Basta ako po ang anak nyo. Sabi ni Mama pinagpalit daw po kami sa ospital. Kasabwat niya po ang doktor mo, Mama. Buhay po ako pero patay po ang pinakita sa'yo. Ako po ang kakambal ni Elias. Mama, anak mo po ako. Napasinghap si Yana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Umusbong ang bagong pag-asa sa kanyang dibdib pero ang malamang nilayo lang si Ilara sa kanya ang hindi niya matanggap. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Ilara? Diyos ko, bakit kailangang mangyari to? Sabay silang humagulgol sa mga bisig ng isa't isa. Hindi makapaniwala si Yana. Hindi niya akalaing buhay pa palang isa niyang anak at pinagkaitan siya ng 18 taon na makasama ito. Nang gabing yon, magkatabi silang mag-ina sa kama. Nangako si Yana sa sarili na hindi niya hahayaang mawalay pa si Luna sa kanyang tabi. Ipaglalaban niya ito kahit na anong mangyari. Alam ba ng papa mo na anak ka niya? Tanong ni Yana sa dalaga. Marahang umiling si Luna. Hindi po. Galit na galit po si kuya. Si papa po. Galit na galit po siya nang malaman niyang totoo. Nagbasag po siya ng mga gamit sa bahay. Tapos umalis din po siya. Hindi ko po alam kung saan siya nagpunta. Tinatawagan ko po pero hindi po siya makontak. Naiwan po ako sa bahay kaya umalis po ako at pumunta sa'yo. Naisip ko po na kailangan mong malaman ng totoo.
Marahan niyang niyakap ang kanyang anak. Nag-aalala siya kay Lando. Tama ang kanyang hinala. Wala itong alam. Hindi rin ito alam ang mga pinagagagawa ng sarili nitong ina sa kanila. Dahil nag-aalala kay Lando, sinubukang hanapin ni Yana ang dating asawa. Kasama niya si Luna dahil nag-aalala rin ito. Pumunta sila sa dati nilang bahay pero wala si Lando. Kaya naman, pumunta sila sa sementeryo. Lando! Mabilis siyang tumakbo nang makitang nakahandusay si Lando sa tabi ng puntod ng mga anak nila. Umuulan pa sa nagdaang gabi, may mga bote rin ng alak sa paligid. Inaapoy si Lando ng lagnat at nanghihina na. Lando! Lando! Naluluhan niyang sabi at inilagay sa kanyang mga bisig ang dating asawa. Nanghihina itong tumingin sa kanya. Naluluha ang mga mata nito at mahinang humihikbi. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Hindi mo na ako mapapatawad, Yana. Hinaplos niyang pisngin ito. Ano bang sinasabi mo? Bakit ka ba nandito? Inaapoy ka ng lagnat. Naglasing ka? Ilang bote nang naubos mo? Halika na. Umuwi na tayo. Magpahinga ka na. Sumubsob ito sa kanyang tiyan. Kasalanan ko. Nawala si Elia sa akin tapos ngayon, mama ko may dahilan kung bakit nalayo sa ating dalawa si Ilara. Ginulo ni mama ang buhay mo. Kasalanan ko. Ako lang naman ang ugat ng lahat ng to. Ang kapal-kapal ng mukha kong palaging magpakita pa sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Yana. Nadudurog ang kanyang puso para kay Lando. Makinig ka. Masakit pero unti-unti ko nang natatanggap na wala na si Elias at hindi na maibabalik pa. I'm sorry na sinisisi kita, na naghanap ako ng masisisi at ikaw yon. I'm sorry na hindi ko inintindi ang guilt at sakit na nararamdaman mo. Gayong pareho lang naman tayong nawalan. Pasensya kung naging makasarili ako. At kay Ilara, wala kang kasalanan. Si Senyora Luz ang gumawa nito sa atin. Pero ngayon magkakasama na tayo. Alam na natin ang totoo at hindi ko nahahayaang masira pa tayo. Magsimula tayo ulit. Narinig mo ba ako, mahal? Yun ang gusto mo, di ba? Magsisimula ulit tayo. Mahigpit siyang niyakap ni Lando. Hindi niya na rin napigilang umiyak. Pagod na siyang tiisin si Lando. Gusto niya nang magpatawad para kay Lando, para kay Luna, para kay Elias, at para sa kanyang sarili. Simula ng araw na yon, nagsama-sama na silang muli. Bumalik na sila sa dati nilang bahay. Malungkot at nangungulila pa rin sa mga alaala ni Elias doon. Subalit alam ni Yana na muli nilang mahahanap ang kasiyahan. Ibabangon nilang muli ni Lando ang kanilang pamilya. Ano ba yan, Lando? Pawisan ako. Huwag kang yumakap sa akin. Bulalas ni Yana. Tumawa naman ang asawa niyang naglalambing sa kanya. Mabango ka pa rin naman. Pumasok si Luna sa kusina at may dalang donuts. Mama, may dala po akong donuts para sa'yo. Favorite flavor mo po ito. Tinulak niya ang kanyang asawang mukhang adik sa kanya at inasikaso ng pagdating ng anak. Tinanong niya rin ang naging araw nito sa school. Manliligaw mo ba yon? Istrikto ang tanong ni Lando. Napairap naman si Luna. Of course not, Papa. Kaibigan ko lang yun at bading siya, Papa. Hindi lang halata. Isa pa, hindi po ako magbo-boyfriend ng maaga. Gusto ko po gugulin ng time ko para sa inyo, especially kay Mama. Napangiti naman siya. Salamat, anak. Maya-maya may nag-doorbell sa labas. Lumabas si Luna at ito na ang nagbukas. Nagulat sila nang makitang si Senyora Lucia yon at nasa wheelchair na. Umigting agad ang panga ni Lando at nawala ang ngiti. Anong ginagawa mo rito? Naluluha si Senyora Lucia. Alam kong hindi niyo ako mapapatawad sa laki ng kasalanan ko sa inyo. Pero gusto ko pa rin na makahingi ng tawad. Lalong-lalo na sa iyo, Yana. May taning ng buhay ko. Gusto kong bago mawala sa mundo, kahit paano ay masabi ko to sa inyo. Sorry. Sorry sa lahat. Hindi maayos ng sorry mo lahat ng ginawa mo sa pamilya ko, Mama. Mariing sabi ni Lando. Hinawakan ni Yana ang braso nito para pakalmahin. Senyora Lucia, inaamin ko po na mahirap po kayong patawarin. 18 taong ipinagkait sa amin, lalo na sa akin na makasama ang anak ko. Pero ayoko na rin naman po ng gulo. Alam ko pong mahal ka ni Luna. Kahit galit po siya sa mga ginawa mo, tinuturing at nirerespeto ka pa rin po niya bilang taong nagpalaki sa kanya. At hindi ko po siya pipigilan kung gusto niyang makasama kayo. Sorry. Umiiyak na sabi ni Senyora Lucia.
napakalaki ng pagkakamali ko sa inyo. Pero hangad ko na sana maging masaya na kayo. Huminga ng malalim si Yana. Hindi niya maipapangakong madaling magpatawad para sa kanya. Pero hindi siya magiging agresibo, hindi na siya magsasalita pa ng kung ano-ano. Matanda na si Senyora Lucia at may taning na rin ang buhay. Ayaw niyang dagdagan pa ang bigat na nararamdaman nito. Akin ang panalo ko, Han. Ako ang nanalo. Saad ni Emma sa asawa nito. Sabi ko naman sa'yo, magkakabalikan ng dalawang to. Tingnan mo nga, ikakasal ulit at buntis pa tong si Yana. Hahabol pa ng baby kahit mga matatanda na. Hindi yata tinigilan ni Lando sa kama simula nang tinanggap ulit ni Yana. Bakbakan agad kaya nakabuo ulit. Masyadong nangulila. 7 taon ba namang hindi pinatikim nitong si Yana? Umungot naman ang asawa ni Emma. Han, yung bibig mo. Ang tanda-tanda mo na ganyan ka pa rin. Alam mo, umuwi na tayo at mag-alaga ka na lang ng mga anak natin doon. Pareho silang natawa ni Lando. Hinawakan nito ang kamay niya at hinalikan iyon. Mas lalong napangiti si Yana. Akala niya, mananatili na lang sila sa pighati at kalungkutan. Gayunpaman, may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat. Kung bakit pinaparanas ng Diyos ang lahat ng sakit. At ngayon, ang makasama sina Lando, Luna, at ang bagong buhay na parating sa kanila, ang kapalit na hinding-hindi ipagpapalit ni Yana. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi namamayapa sa isang pamilya. Ito ay nagbabago lamang, mas nagpapalakas at nagpapabalik sa atin sa isa't isa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman tayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.